Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! May karapatan ako sa mamamahay na yan! Lupa at bahay din namin yan! Sa ayaw at sa gusto mo, Montenegro rin ako! At ano ang pruweba mo? Wala. At sa tingin mo, ganun lang kadali para agawin mo sa amin ang lahat? Binabawi ko lang yung dapat sa akin! Never be a Montenegro. Bitawan niyo ako! Ayusin niyo yung babae yan! Bilis! Bitawan niyo ako! Ito, sa inyo raw. Uy, Ano? gising. Aakuin mo yung bata para makasama ko. Pero syempre hindi naman po maniniwala si Ma'am Patricia na akin yung bata, bigla na lang ako nagkaanak. Palalabasin na lang po natin na anak siya ng pinsan ko. Tapos tutulungan po tayo ng kakilala niya para ayusin yung mga papeles. O ano? Abangan sa hiling ng puso. Hoy! Tapos na yung hiling ng puso? Ay, opo. Sinumpa na nga po ni Julieta na maghihiganti siya dun sa mga Montenegro sa pang-aapi sa kanya. Talaga? Opo. Kaya po, kamusta po lakad nyo? Nakapagpadala na po kayo ng pera sa kapatid nyo? Oo. Konti na lang. At mapapasa amin na yung bahay at lupa na nirerentaon namin. Eh, ikaw. Anong ginagawa mo sa damit ni Chixie, ha? Siguro, ini-imagine mo na suot mo yung gown, ano? Oh, Alam ko naman po na hindi kasya. Napaisip lang po talaga ako. Ano kayang pakiramdam ng magkasya sa mga ganyang damit tsaka ganyang sapatos? Ano po kayang pakiramdam na maging kagaya ni Trixie? Lilet. Inang, tanggap ko naman po. Talagang napapaisip lang ako, ano kayang pakiramdam ng maging maganda, maging matangkad, may tinitingala. Ano ka, si Julieta? Na pangarap tingalain? Eh, hindi ka naman inaapi. At itinatapon sa lusak. Eh si Julieta po, pinagkaitan din naman. Mahirap, walang magulang, tapos malas pa. Hindi po kagaya ng mga kontrabida sa hiling na puso. Tsaka hindi kagaya ni Trixie na parang nasa kanya na nga lahat eh. Bakit, bebe ko? Hindi pa ba sapat yung pagmamahal na ibinibigay sa unity ng ses mo? Eh, hindi po, Tinang. Eh, hindi po yun yung ibig ko sabihin. Sobra-sobra pa nga po yung binibigay niyo sa akin eh. May tita na ako, may ninang pa. 2 in 1. Pero po, Pero ano? pakiramdam ko po kasi may kulang pa rin sa akin. bebe ko, huwag mong sasabihin kulang ka. Pero yun po kasi yung nararamdaman ko eh. Kahit na ano pong gawin kong pagpupursige, pagmamagaling. Pakiramdam ko po, hindi pa rin ako sapat. Siguro po kasi wala akong pamilya. Wala po akong tatawag na nanay, tsaka tatay. Diba? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na ang totoong pamilya,
hindi kailangan palaging kadugo mo. Pwedeng malayang kamag-anak o hindi. Minsan ang pamilya nahahanap, natatagpuan. Kaya, huwag mong sasabing hindi ka sapat, ha? Diba? Sabi nga ni Calorena, sabi mo sa speech mo, may karapatan ka sa mundong ito. Anak, sana yung pagmamahal na meron ako sa'yo, naging sapat. Sa pagmamahal na sa tingin mo, kulang ka. Julieta po kasi. Trixie, ito na yung costume mo. Tulog ka na pala. Good night. Good night, Trixie. Trixie! I'm sorry. Sorry, son. Kung parang napag-iinitan ko na naman si Lynette. Napapadalas lang kasi na palasagot at pumapapel yung batang yun. Look, she has done nothing but to serve and help us. I know. That's why hindi ko alam kung bakit napapet peeve ako sa batang yun ever since. So bakit nga ba? Ewan ko nga ba, kaya nga pet peeve, di ba? But you know what irritates me? Yung kino-compare mo lagi si Lilette doon sa anak nating si Trixie. What do you mean? Mag-focus ka sa academics mo tulad ng ate Lilette mo. Magpa-tutor ka sa ate Lilette mo. Please, the least that you could do is not call out our daughter in front of our maids and the Sampids. And don't you ever compare Lilette to Trixie ever again.